Una sa lahat, dating Pangulong Rodrigo Duterte inulit ang kanyang dating banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron isang presidente na talagang bangag. Pati mga kalyado niya bumili rin. The mere fact that the newest than the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Oh. Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Habang ang mga pambato ng administrasyon dumepensa para sa Pangulo. So he was merely stating facts. We are for Philippine sovereignty. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Ilang mambabatas kakalampagin daw ang Senado para umarangkada na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Pastor Apollo Kibuloy tumakbo lamang daw bilang senador para guluhin ang mga kaaway. Senador Rapi Tulfo napapagalan sa proseso ng pagpapadeport sa mga dayuhang POGO workers. Baka raw sinasadya na yang patagalin. Mga single at broken-hearted namili rin ng bulaklak sa Dangwa para sa kanilang mga sarili. Meron ding namimigay ng kondom. Sa showbiz, Blink Twice music video ng Bini trending agad. If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice. If you're tryna roll the dice, let me give you some advice. If you like me, blink twice. Habang ang P-Pop Kings na SB19 magko-concert sa Philippine Arena. At ang pabaong pampag-good night ng isang lolong may sweet na pa-Valentine's kay Lola. Bilang Pilipino. Napuno ng mga maanghang na birada ang proclamation rally ng PDP laban sa San Juan. Si dating Pangulong Duterte bumanat na puro pangako lamang daw si Pangulong Bongbong Marcos at gumagamit umano ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos, Binanatan at muling tinawag na bangag ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan ng pangunahan niya ang proclamation rally ng PDP ngayong gabi sa Club Filipino sa San Juan. maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. May patutsada rin si Digong sa anyay mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos sa mga mahal na bilihin. Pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon. Kasama rin sa proclamation rally ang anak ni Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte at Senador Robin Padilla. Bago yan,
Una nang binanatan kanina ng re-electionist na si Senador Bato de la Rosa ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw bahid ng dugo dahil sa oplantukhang ang mga inendorso niyang senatorial candidate. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, gagawin ko po yun. Dagdag pa ng senador, The mere fact that the newest than the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. ipinagmalaki rin ni De La Rosa ang mga kandidato ng PDP, sabay buwelta sa sinabi ni PBBM na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka. Anong tingin nyo kaya tumihin nyo? Abogado yan! Maaanghang din ang binitawang salita ni na Attorney Vic Rodriguez at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Ang nakabinbing impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte ang binida ni Attorney J.V. Hinlo. Gusto niyo ba na ma-impeach si VP Sara? Ipanalo niyo ang mga senador natin this 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Binida naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga pambato sa kampanya sa Iloilo. Ang mga manok naman ng administrasyon, pinagtanggol ang Pangulo sa mga banat niya sa ibang kandidato. Nasa Frontline na balitang yan, Riniel Pawit. Isang araw bago ang Valentine's Day, ang mga malalambing na Ilonggo ang niligawan ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito ang ikalawang campaign rally ng senatorial ticket ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa harap ng mga Ilonggo, ibinida ng Pangulo ang wala raw bahid ng katiwalian ng kanilang hanay. They are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Bago ang campaign rally, 8 sa 12 senatorial candidates ang nagpa-presscon. Dito dinipensahan ng mga manok ng administrasyon ang mga patutsada ng Pangulo na tila para sa mga manok ng mga Duterte. Noong kick-off rally sa Lawag, nagpasaring si PBBM sa mga opisyal umanong pro-China, pro-Pogo at may bahid daw ng dugo dahil sa tukhang. Hindi raw ito negative campaigning. He was merely stating facts. We are for Philippine sovereignty. So I don't see anything wrong with that. It will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Kumambyo naman ang ilang senatorial candidates sa paglalatag ng mga local project para sa Iloilo. Gawin daw medical tourism hub ang probinsya at palalakasin ang edukasyon. Dapat mapalakas po yung mga medical schools dito sa Iloilo. Magagaling yung doktor nyo rito. Dapat pasyalan na ito gaya ng Singapore o Thailand. Marami ng kurso, for example, AI, or marami ng kurso na perhaps 10 or 20 years ago we didn't have, but we need now. And what's very important is that we make all of our graduates competitive. Tututukan din daw ang negosyo at disenteng benepisyo sa mga barangay official. Kasi dito sa bansa natin, 99% ang small medium enterprises. So including na micro, small medium enterprises. At kung hindi natin yan sila tutulungan, hindi natin palalakasin yan, ay imposible na magkaroon tayo ng makarecover kagad tayo economically. Mabigyan na ng sweldo yung ating mga barangay officials rather than honorarium lang yung nakukuha nila. Hindi naman dumalo sa presscon ang mga re-electionist na sina Senators Amy Marcos, Pia Cayetano, Lito Lapid at Bong Revilla. Pero si Revilla nag-motorcade bago ang rally. Dinipensahan niya rin ang mga nagsasabing budots lang daw ang ambag niya sa Senado. Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon.
Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Isang malawakang rallying iluluto ng ilang kongresista at ilang grupo para udyukan ng Senado na simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ang House panel na tatayong prosecutors naman, puspusa na ang mga pulong at ang paghahanda. Nasa frontline na balitang yan, Mara Enriquez. Senado na raw ang kakalampagin ng Makabayan Bloc kasama ang iba pang grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos sabihin ng liderato ng Senado na sa Hulyo o sa 20th Congress nila uumpisahan ang impeachment trial. Meron kaming hinahandang malaking mass mobilization para madinig ng mga senador yung aming clamor. Gawin na yung kanilang mandato bilang impeachment trial judge at pisahan na yung impeachment trial. Ganyan din ang panawagan ng grupong Bayan Muna. Giit nila, sa ilalim ng saligang batas, dapat ay agad na mag-umpisa ang paglilitis ng Senado. Wala raw legal basis kung sobra itong patatagalin. Ganito rin ang sentimiento ng ilang House leaders. Bagamat ginagalang naman daw nila ang desisyon ng Senado, pero sana naman dapat makinig din po siguro sila sa pulso ng nakakarami. Pero sabi ko nga, mahirap naman na pangimasukan yung bagay na yon. When you say immediate, dapat agaran, yun yung forthwith. So in my opinion na that's what should be done. Sa ngayon, nakadalawang pulong na ang prosecution team at mismong si House Speaker Martin Romualdez bumisita raw sa pulong nila kahapon bilang suporta. Dumaan lang sa saglit. Siguro, parang words of encouragement na this is the road we are going into. Na we have to stay true to what we voted upon. Giit ng mga kongresista, isang conviction lang sa 7 articles of impeachment na inihain nila, mapapatalsik na si VP Sara. At sa pinakaunang article pa lang, malakas na raw ang kanilang laban. Pinakamabigat po talaga sa akin yung active threat na yun. The threat to kill the president, the First Lady, the Speaker. Para sa akin, napakabigat. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dinepensa ng NBI ang reklamo nila laban kay VP Sara Duterte kaugnay ng death threat nito sa Pangulo. Ilang beses na nabigyan ng pagkakataon ng bise na magpaliwanag pero deadman lamang. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation ang paratang na hinaharas at pinupolitika nito si Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang inihaing reklamong inciting to sedition at grave threat laban sa bise. Kaugnay ito sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, malinaw daw na may bahid ng politika ang ginawa ng NBI. Sagot ng ehensya, ilang beses nilang binigyan ng pagkakataon ng bise na magpaliwanag, pero hindi naman siya nagpakita. Po namin hinaharas si Vice President, nire-respeto nga po namin siya. Kaya binigyan namin siya ng dalawang pagkakataon para umapir dito. Ma'am, remember, no one is above the law. Wala rin daw nag-utos sa NBI na sampahan ng reklamo si VP Sara. That was filed not because she is a vice president. That was filed because she committed a crime. Ang NBI po ay mananatiling neutral, impartial, apolitical. Wala po kung makakapag-dictate sa amin. Sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi makikialam ang Malacanang at ipauubaya na nila sa Department of Justice ang investigasyon laban kay VP Sara. We are going to let the process proceed on its own. We will leave that into the hands of the investigators. Sabi naman ng DOJ, pwede nilang palakasin ang kaso. Pwede nating ibalik sa NBI together with the prosecutors. Pwede rin nating i-recommend for preliminary investigation which will result dun sa pagsampa mismo sa kaso sa korte. So all these options are on the table. Magiging pagkakataon din daw ito para sa bise na malinis ang kanyang pangalan. Oras na matuloy ito sa preliminary investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Para lalong mapabilis ang ballot verification, sabayan itong ginagawa ng COMELEC sa Amoranto Sports Complex at sa National Printing Office sa Quezon City. Minamadali na ito, lalo't pwede raw kasing maatrasado muli ang ballot printing kung may mga balotang hindi papasa at kailangang i-reprint. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Isa-isang pinapasok sa automated counting machine o ACM ang mga balotang gagamitin para sa Bilang Pilipino 2025. Ballot verification ang prosesong yan na ginagawa ng COMELEC. Dito susuriin kung nasa maayos na kondisyon ang mga naiimprentang balota. Pero sunal itong sinilip ni COMELEC Chairman George Garcia at iba pang COMELEC commissioners. Titingnan ng machine na andyan ba yung mga secret markings namin. Ito ba ay tunay na balota para doon sa mismong bayan na yan o sa mismong presinto na yan. Kasi nga precinct specific. Bago ito, masusi rin munang dumadaan sa naked eye inspection ng bawat balota. Titignan ng verifiers kung may damage ito tulad ng punit, smudge o kumalat na tinta o kahit discoloration o pagkakaiba ng kulay ng mga balota. Kung tutusin, nasa blankong bahagi naman ng balota at hindi nga masyadong makita itong tila dumi o kumalat na tinta. At kahit nababasa pa rin naman ito ng makina, ikukonsidera pa rin ito ng COMELEC bilang rejected. Ang problema, oras na may ma-reject na balota, kailangan nilang isingit kaagad ang pag-iimprenta ng magiging kapalit nito. Ang rule ngayon natin, pag may nakitang rejected, dapat within the same day or kinabukasan, reprint ka agad ng reprint. Yes, kasama po yung posibilidad na delay, but we have no choice. Libreng pinagamit ang Amoranto Sports Complex sa Quezon City para sa ballot verification. Pero ginagawa rin ito sa National Printing Office o NPO. Ang problema, maliit ang espasyo roon kaya umaabot lang sa 600,000 ang na-verify o nasusuring balota kada araw. Pero dahil sa dagdag ng mga ACM sa Amoranto, posible na raw umabot ito ng hanggang 2 milyon bawat araw para umabot sa April 14 na deadline. Sa ngayon, 27 million na ang naiimprentang balota. Katumbas yan ng 36% ng kabuuang bilang ng mga balota na gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kung napansin po ninyo, magmula noong Martes, February 11, agad nagigpit ang COMELEC sa pagpapatupad ng patakaran laban sa illegal campaign materials. Mismo si COMELEC Chairman George Garcia nanguna sa pagbabaklas sa mga pinagbabawal ng mga campaign posters para po sa mga national positions. Ayon sa COMELEC Resolution 11086, ito lamang po ang mga legal na campaign materials. Ang mga poster at standee, 2 by 3 feet lamang ang pwede. Ang mga streamers naman sa mga rally at campaign meetings, pwede lamang na 3 by 8. At ang mga ito, pag nasa pampublikong lugar, pwede lang po sa mga common poster areas. Sa madaling sabi, bawal po magpaskil sa mga puno, mga poste ng ilaw o kuryente, sa mga overpass, sa mga parke o sa mga waiting sheds. Ito pa, bawal magpaskil sa mga pampublikong pasilidad at mga sasakyan. Ibig po sabihin, hindi pwede magpaskil sa mga public buildings, sa mga sasakyan ng gobyerno at lalong-lalo na sa mga public schools, mga barangay halls at sa mga opisina ng gobyerno. Naku, ang dami pong ganyan. Pero kung ano ang higpit sa size niyang mga malilit na campaign posters, yun naman po ang luwag pagdating sa mga higanting billboards na inaarkila ng mga pagkamahal-mahal. Sa maniwala po kayo, hindi. Yung mga inaarkilang higanting billboards at mga LED screens, hindi po yan sakop ng size limits ng COMELEC. Dahil kung nasa private property daw ang campaign material, wala na raw jurisdiction ang COMELEC. Taong 2013, nagdesisyon po ang Korte Suprema sa kaso ng Diocese ng Bacolod versus COMELEC. Nagpaskil kasi ang Diocese ng Bacolod ng tarpaulin na bumabatiko sa mga kandidatong pabor sa RH Law. Pinatanggal po ito ng COMELEC pero kinatigan ng Korte Suprema ang Diocese of Bacolod. Ayon po sa Korte, karapatan ng Diocese ng Bacolod na magpahayag ng kanyang saloobin. At walang karapatan ng COMELEC na makialam dito lalo't ang mga tarpaulin ay nasa private property. Naulit po ito noong 2022 elections. Pinatanggal ng COMELEC ang mga tarpaulin na sumusuporta kay Leni Robredo sa loob po ng St. Anthony College of Roxas City. Pero kinatigan din ang eskwelahan ng Korte Suprema. Ayon po sa Korte Suprema, hindi pwedeng manghimasok ang COMELEC sa mga campaign materials na nandun nga sa private property. Violation daw ito ng free expression at ng private property laws. Sa makatwid, ang mga regulasyon ng COMELEC sa campaign materials,
nakakasakop lamang sa mga material na nasa public spaces. Sa mga privately owned at mga rented na billboards at mga higanting LED screens, halos wala na po silang hawak. At yun po ang kabalintunaan ng mga campaign materials na yan. Sa mga pampublikong lugar ay napakahigpit. Pero sa pribadong lugar, the sky is the limit. Showbiz Tonight na tayo. Sa mga huling kaganapan sa Batang Quiapo, talaga namang wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Hindi si Tanggol to. Nagngit-ngit si Ramon nang malaman na hindi si Tanggol ang inakala niyang anak na si David. Hinala ni Marites, pinagpanggap ni Olga si David para makuha ang yaman ng mga kabalyero at mapatay si Ramon. Dito, nabisto ni Ramon na si David ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sinabi na rin niya kay Don Facundo na hindi nito tunay na apo si David, kaya si David dali-daling tumakas. Abangan ang mga lalo pang umiinit na mga eksena sa Batang Quiapo, 8 p.m. pagkatapos ng lumuhod ka sa lupa. Mula Batang Quiapo, usapang incognito naman tayo, featuring Raymond Gutierrez. Napagkamalan kasi ng isang netizen na si Richard Gutierrez ang twin brother niyang Simon. Nag-comment ang netizen sa isang post ni Raymond at sinabing ang galing daw niya sa incognito. Sumagot naman si Mon at sinakyan lang ang netizen at nag-thank you. Pero agad niya ring in-story sa IG at tinag ang twinnie niyang si Chard na siyang totoong incognito star. Marami ang natawa sa pagiging patola ni Raymond. Hinangaan din siya sa kanyang pagiging supportive brother. Kaya kayo mga kapatid, tuloy-tuloy lang din ang pagsuporta sa amin. You don't want to miss out ang mga ichichika ko pa mamaya. Susunod, Senatorial Candidate Pastor Apollo Kibuloy, sinabing tumakbo raw siya para guluhin ang mga anyay gumugulo sa kanyang ministeryo. Dalawang Pinay na nirecruit para gawing drug mule sinagip ng NBI sa Malaysia. 90% ng mga dayuhang POGO workers hindi pa rin pala napapa-deport. At Derek Ramsey may manghang na hamon kay Phil Maralipayo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakabulagta at nakaipit ang mukha sa gulong ng pickup. Ganyan pong sinapit ng gwadyang na aksidente sa intersection sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Ayon daw sa ilan nakakita, buhay pa raw sana ang biktima pero tinuluyan daw siya ng driver. Lasing na lasing daw kasi ang nakabangga. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Sa kabila po niyan, nakapagpiyansa ang suspect. Sinagip ng NBI ang dalawang Pilipina na nirecruit ng isang African drug trafficking syndicate para magpa-deliver ng droga. Na-rescue sila sa Malaysia at dumating sa bansa nitong February 5. Ayon sa NBI, madalas raw na ginagamit ng sindikato ang mga Pilipino na marunong mag-Ingles bilang drug mules. Hindi rin alam ng mga biktima na may illegal na droga sa loob ng kanilang mga bagahe na ipapadala sa kanila. Nasa $5,000 o katumbas ng 300,000 pesos ang alok sa mga biktima. Patuloy ang pagtutugis sa mga nag-recruit sa dalawang Pilipina. If you have no idea, makakalusot yan sa airport natin at sa airports ng ibang bansa. So, na-perfect na nila yung pagpapackage ng drugs na nagiging successful sila pagdating sa pagpapadala ng drugs all over Southeast Asia. Dapat daw ituring na nuisance candidate si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa ilang kritiko. Kaya lang daw
tumakbo si Quiboloy sa pagkasenador para guluhin ang mga nanggugulo sa kanyang buhay at ministeryo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagkausap kami ni Pastor Quiboloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Yan ang pagbubunyag ng sikat na political analyst na si Malu Tikia nang magsalita siya sa proclamation rally ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pasig nitong Martes. Nagsalita roon si Tikia bilang taga-suporta ng pastor na tumatakbong senador sa ilalim ng PDP. Pero ang pahayag niyang yan agad kumalat at pinuna ng netizens. Sabi ng ilan, dapat ideklarang nuisance candidate si Quiboloy kung manggugulo lang pala siya sa Senado. Mabilis naman ang paliwanag ng abogado ni Quiboloy. Guguluhin niya ang korupsyon kasi yung corruption kasi ngayon of the present government is so prevalent. Si pastor yung magiging main warrior sa corruption po. Kahit si Tikia may paglilinaw sa sariling pahayag. Kapag inaayos mo, di ba ginugulo mo, you try to redo certain things in the hope na yung ini-introduce mong intervention umayos. Dagdag pa ng abogado ni Quiboloy, hindi na rin maaaksyonan ng COMELEC ang anumang petisyong ipadisqualify ang pastor. Nobyembre pa raw kasi natapos ang pagresolba sa lahat ng petisyon laban sa mga naghaing kandidato. Dahil ba nagsabi si pastor na ganyan, ipapadeklara na siya as nuisance, unfair naman po yun at saka unprocedural na po kasi lampas na po ang period. Sa isang text message, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na premature pa raw ngayon para siya'y magkomento. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalihim ng Department of Transportation. Si Vince Dizon ang upong Transportation Secretary matapos magbitiw ni Secretary Jaime Bautista dahil daw sa kanyang kalusugan. Dating naupo bilang presidente ng Basis Conversion Development Authority or BCDA si Dizon. Naging COVID-19 Presidential Advisor din siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang February 21 na lamang sa pwesto si Bautista. Tinanggi naman ng Malacanang ang usap-usapang hindi raw kontento si PBBM kay Bautista kaya siya nakahanap agad ng kapalit. Magpakalalaki ka. Yan ang maanghang na hamon ni Derek Ramsey sa partner ni Andy Eigenman na si Philmar Alipayo. Sa exclusive interview ni OG Diaz kay Derek, sinabi niyang matalik nilang kaibigan ni Ellen Adarna si Pernilia Shu. Si Shu ay nauugnay naman kay Philmar dahil sa kanilang matching tattoo. Napagsabihan na rin daw ni Derek si Pern kaugnay nito. Hindi rin niya ini-invalidate ang feelings ni Andy. Gusto lang daw ni Derek na mag-sorry rin si Philmar kay Pern. Una nang sinabi ni Philmar na nagkaayos na sila ni Andy. Wish Philmar, excuse me for using this term, would have the balls to be a man. Magpakalalaki ka. Ikaw okay ka na, di ba? Paano si Pern na umiiyak? Nag-alam magician ang GOT7 member na si Jackson Wang sa music video ng kanyang single na High Alone. Need you to see me. Dark at haunting ang atmosphere ng kanyang music video. Dito, sinubukan niyang makalabas sa cage na puno ng tubig pero tuluyan siyang nalunod. Nagtapos ang video sa quote na, "The deepest wounds are not from your enemies." Sumasalamin daw ito sa internal struggles ni Wang. Ang High Alone ay bahagi ng kanyang upcoming album na Magic Man 2. Susunod, libo-libong Pogo workers hindi pa rin nade-deport kahit may total ban na sa Pogo. Pampaserong bus sa India, ginambala ng isang toro. At ang pasabog ng P-pop sensations na BINI at SB19 sa kanilang fans ngayong gabi. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpupumigla sa lalaking yan nang arestuhin siya ng mga pulis sa kanyang bahay sa Tarlac City. Ang suspect, binablockmail at hinaharas daw ang kanyang ex-girlfriend. Nagpakalat siya ng masaselang video dahil hiniwalayan siya at sumama ang babae sa legal na asawa para pag-suspect sa patong-patong na reklamo. Higit isang buwan na mula nang simula ng total Pogo ban sa ating bansa pero nabiso sa pagdinig ng Senado na libu-libong Pogo workers pa rin ang hindi pa rin napapadeport. Nasa frontline na balitang yan, Mean Los Baños. Simula nang pumasok ang 2025, burado na ang Pogo sa bansa. Yun nga lang, medyo makupa daw ang pagpapadeport sa mga dayuhang sangkot sa Pogo. Base sa report ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, sa 30,144 na foreign Pogo workers, 3,024 pa lang ang na-deport. Si Senator Raffy Tulfo naaalarma sa numerong yan. Baka naman daw sinasadyang bagalan ang proseso sa pagpapadeport. Kine-question ko yung bagal ng sistema di ba? Gusto ko mabilisan para hindi tayo pagdudahan. Kasi pag nagdidili-dali kayo, nagbabagal-bagalan kayo, pagdududahan kayo. Yes, sir. Kalahati pa lang nadideport. January 8 pa, baka nag-aantay na ng pang-areglo. Pag-ilinaw naman ng Bureau of Immigration sa mahigit 30,000 na foreign Pogo workers, lagpas 22,000 na ang napadeport natin noon pang December 31, 2024. Dagdag pa ng BI, nakakabagal ng deportation ang mga pagkumpleto ng mga requirement gaya ng passport and BI clearance at plane ticket. Ang challenge ho namin is yung passport. Yung nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So we have requested from the embassy for their travel documents. Pero si Senator Tulfo gustong pamadaliin ang proseso. Binigyan niya ng hanggang 2 linggong deadline ang mga otoridad para ipadeport ang lahat ng dayuhang Pogo workers sa bansa. Kung gusto, maraming paraan. Maraming dahilan. 2 weeks. Kasi kapag hindi mo pa-deport in 2 weeks, then magdududa, magtataasan tayo lahat ng kila dito, baka merong iniintay. Baka later on, papatakasin to. Baka may mga gustong umarbor, baka mayroong mga gustong kumakausap, kaya dinidelay ang deportation. I want that accounted for by the end of this month, February, na lahat sila deported na. We will comply, Mr. Chair, and we will submit an official report on that. Matapos maban ang Pogo, binabantayan naman ngayon ni Tulfo ang tungkol sa mga PIGO o Philippine Inland Gaming Operator. Mas nakaka-alarma raw yan kaysa sa Pogo. Git ng PAGCOR, meron silang programang ipinatutupad para sa responsableng gaming. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sumakayat nagwala ang isang toro sa loob ng pampaserong bus sa India. Kita sa video na kanya-kanyang diskarte ang driver at konduktor para makaalis lamang sa sasakyan. Maya-maya, sinipa na ng toro ang salamin ng bus. Sa takot na baka sugurin ng hayop, inintay na lang ng mga pasero na kusa itong umalis. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa India, hinahayaang gumala sa kalsada mga baka. Tinuturing kasi silang sacred animals ng mga Hindu. Eto na 18, SB19 at the Philippine Arena is happening soon. Inanunsyo yan ng P-Pop Kings with a poster ng kanilang Simula at Wakas World Tour. Sa May 31 na yan, ito ang first ever solo concert ng ating Mahal Lima sa Philippine Arena. Stay tuned muna for ticket details. Pero bago ang concert, maglalabas din ang SB19 ng single this February 28 na Simula at Wakas. Abangan, ilang single sa Valentine's Day, binilhan ng bulaklak ang kanilang mga sarili. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mabenta at mahal na ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa ngayong bisperas ng Valentine's Day. Pero may jowa man o wala, deserve na mabigyan ng bulaklak. Yung single nga o yung ilang single nga, binilhan ng kanilang mga sarili. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sinong nagsabi nga mga may jowa lang ang may pabulaklak sa Valentine's Day? Dito sa Dangwa, merong mga me, myself and I ang peg. Kung wala raw magbibigay ng bulaklak sa kanila, edi sila ang magbibigay sa sarili nila. Sino nagbigay ng flower mo? Ako lang po talaga may bili neto because deserve po namin. Deserve po namin. Mahalin mo muna sarili mo bago iba. Hindi naman po kailangan na maging in a relationship ka po para bumili ka po ng bulaklak ngayon sa Dangwa. And naniniwala naman po ako na kayang-kaya nyo naman po bumili sa sarili nyo and para na rin po sa pamilya nyo. Binilhan nila ang kanilang sarili ng tulips na nasa 100 to 120 pesos kada piraso. Kung isang dosena naman yan, 2,000 pesos. Mabenta rin ang Ecuadorian roses na sumisimbolo raw sa malalim na pag-ibig. Pero dapat malalim din ang inyong bulsa dahil 250 pesos per stem yan. 5,000 pesos ang isang dosena at kung 2 dosena naman ay 10,000 pesos. Mas maraming bulaklak naman, mas makulay tingnan ang bouquet. Naglalaro ang presyo niyan sa 200 pesos hanggang 5,000 pesos depende sa laki, disenyo at mga bulaklak na kasama. Bukas, sa mismong Valentine's Day, inaasahang mas magmamahal pa ang mga bulaklak. Etong hindi magmamahal dahil hindi naman bulaklak. Ang bouquet na ointment na pampakalma ng muscles at ang bouquet ng mga pampaganda gaya ng lipstick. Bukod sa mga bulaklak sa Dangwa, nakita rin natin ang mga namimigay ng kondom at lubricant. May ilang hindi nahihiyang kumuha niyan, lalo't proteksyon ito sa mga sakit gaya ng HIV. Marami din po kabataan na di po marunong gumamit ng condom eh. Kaya dapat di po nahihiyang kumuha nito for safety na rin po natin. Paalala ng Department of Health at Philippine National AIDS Council, tandaan ang ABCDE. A. Abstinence o pag-iwas sa pakikipagtalik. B. Being faithful o pagiging tapat sa partner. C. Condom use o paggamit ng kondom. D. Para sa hindi paggamit ng droga. At E. Educating oneself o pagiging maalam tungkol sa HIV. Huwag na ho tayo makipagtalik, no? Dahil yan po yung pinaka-main mode of transmission. Pero hindi naman ho tayo judgmental. Kung tayo makikipagtalik, B. Be faithful dun po sa ating partner. Sakit naman kung hindi ka true sa iyong minamahal. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Blooms are blooming tonight. Release na kasi ang bagong single ng BINI na Blink Twice. If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice. If you're tryna roll the dice, let me give you some advice. If you like me, blink twice. Sakto sa Valentine's Day bukas ang kanta. Full of hugot yan na maging expressive daw tayo sa ating feelings. Sabi nga sa kanta, if you like me, blink twice. Futuristic naman ang tema ng music video. May more than 14,000 views na yan sa YouTube in just 1 hour. Maybe he's just looking at me. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, hindi bulaklak o anumang pakulo ang handog ng isang lolo sa kanyang asawa sa Sorsogon. Ginawa niya ito ng portable toilet. Yan ang dakilang si Lolo Eding Gacosta gamit ang silya, arinola at iba pang gamit sa bahay. Bumuo siya ng DIY na portable toilet made with love para sa asawang si Lolo Ingay o Lola Ingay. Regalo ito ni Lolo kay Lola na nahihirapan ng maglakad at tumayo.
Halos 5 dekada ng kasal ang dalawa at hanggang ngayon ay pinapatunayan pa rin ni Lolo Eding ang kanyang wagas na pag-ibig kay Lola Ingay. So, Johnny, baka bukas Ano? bigyan ka ng ganyan. Ganon? O sige, Oy. basta with love. Oh, Miss Mean, we miss you. Kasi kanina ganun ka din eh. Ay, pero subtle lang. Subtle lang. Sige, sige. O, sige, abangan mo bukas. Yun ang bibigay sa'yo. May arinola. Baka ikaw yun, sir. Sa'yo ibigay. At yan po 45 minuto pag-imasar mahalagang headlines, balta at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.